Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagmamadaling tinawagan ni Natalia si Ashton, at ilang segundo lamang ang lumipas ay agad nitong sinagot ang tawag. Alam kong nakuha mo na ang sorpresa, kalmadong sabi ni Ashton, habang unti-unting kumukulo ang galit ni Natalia. Huwag mo siyang sisigawan sa gitna ng klase. May reputasyon siya. Mahinang bulong ni Xavier, sapat lamang upang siya lang ang makarinig. Napabuntong hininga si Natalia at nilunok ang kanyang galit. Sa halip na makipagtalo, kinansela niya ang tawag. Buong araw, nakasunod kay Natalia si Xavier na parabang anino niya. Isa-isang ipinakilala ng mga guro si Natalia sa klase at siniguro nilang komportable siya. May ilan sa kanila na alam na siya ang asawa ng bilyonaryong si Ashton David Castro, habang ang iba naman ay inakala lamang na isa siyang ordinaryong estudyante. Samantala, walang nakakakilala kay Xavier Williams maliban sa punong guro. Para sa lahat, isa lamang siyang ordinaryong estudyante sa paaralan. Pagpasok ni Natalia sa bahay, malakas niyang isinara ang pinto. Agad niyang nakita si Ashton na nakaupo sa sopa, nakapatong sa kandungan nito ang laptop, habang nakakalat sa sahig at mesa ang mga dokumento at iba pang papeles. Tumingin sa kanya si Ashton at mumiti. Ngunit masama lamang ang tingin na ibinigay ni Natalia sa kanya, bago siya parang unos na pumasok sa kanilang silid-tulugan. Napatayo si Ashton at sumunod sa kanya. Ngunit bago pa man siya tuluyang makapasok sa silid, isang boses ang nagpahinto sa kanya. Pabayaan mo ako. Sigaw ni Natalia. Sigurado ka, Natalia? Mahal, maaari naman tayong mag-usap, mahinahong pilit ni Ashton, habang sinusubukan siyang lambingin. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Ayaw kong makipag-usap. Sigaw ni Natalia bago niya ibinato sa sahig ang florera na nasa tabi ng kama. Napabuntong hininga si Ashton sa labas ng silid dahil sa matinding pagkadismaya. Sa huli, iniwan muna niya si Natalia upang kumalma. Inutusan niya ang mga katulong na tiyaking kakain si Natalia sa tamang oras. Pagkatapos, niligpit niya ang lahat ng kalat na naiwan niya bago nagpadala ng mensahe kay Xavier at pinapunta ito upang makipagkita sa kanya. Tuluyan nang umalis si Ashton ng bahay. Ayaw niyang mauwi sa panibagong pagtatalo ang lahat. Anong ginawa mo ngayon? Diretso agad na tanong ni Ashton nang magkita sila ni Xavier. Wala siya sa mood na makipagtawaran o makipagpaligoy-ligoy. Wala naman akong ginawa. Mabait naman akong tao. Hindi ko rin alam kung bakit ayaw sa akin ng asawa mo, sagot ni Xavier, pilit na pinapakalma ang sitwasyon sa pamamagitan ng kanyang nakasanayang pagpapatawa. Ngunit tuluyan nang naubos ang pasensya ni Ashton. Dahil sinabi mong may pananagutan siya sa pagkamatay ni Nicholas. Malakas na ibinagsak ni Ashton ang kamao sa ibabaw ng mesa sa bar. Iniimbestigahan ko lang naman siya, depensa ni Xavier. Trabaho niya iyon. Hindi niya sinasadyang pagbintangan si Natalia. Alam mong sensitibong paksa iyon para sa kanya, mariing sabi ni Ashton. Bilang asawa nito, hindi niya kayang hayaan lamang nasaktan ng iba ang damdamin ni Natalia. Pero maaari pa rin siyang may kinalaman sa pagkamatay niya, malamig na sagot ni Xavier, habang buong tapang na tinitigan si Ashton sa mga mata. Hindi maaari. Nababaliw ka na ba? Mahal ng babaeng iyon ang matalik kong kaibigan. Ikakasal na sila, sigaw ni Ashton ng buong lakas. Masakit man para sa kanya na sabihin ang lahat ng iyon, alam niyang tunay na nagmamahalan sina Nicholas at Natalia. At hinding-hindi maaaring may kinalaman si Natalia sa pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. Kailanman. Matapos ang ilang minutong katahimikan at bahagyang paglamig ng tensyon sa pagitan nila, kailangan na namang magbanggit ng isang bagay si Xavier. Talagang hindi yata marunong tumahimik ang lalaking ito. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nag-inarte sa iyo, gayong galit naman siya sa iyo, komento ni Xavier. Tumama iyon sa puso ni Ashton, ngunit pinigilan niya ang kanyang damdamin at mahinahong sumagot. Hoy, wag mong sabihin iyan. Hindi na niya ako kinamumuhian. At hayaan mo siyang mag-inarte.
Mas mabuti na iyon kaysa makita ko siyang umiiyak. At gusto ko ang palaban na Natalia. Napairap si Xavier nang makita ang mapangarap na ngiti sa mukha ng kanyang kaibigan habang sinasabi iyon. Ang weird naman ng panlasa mo, panunukso niya. Sinabunutan siya ni Ashton sa ulo. Tumahimik ka nga. Humingi ka na ba ng tawad sa kanya? Tanong ni Ashton. Bakit ako hihingi ng tawad? Matigas na sagot ni Xavier. Ipinipilit nitong huwag humingi ng tawad sa isang bagay na hindi naman niya ginawa. Talagang may katigasan ng ulo ang mga pulis kapag may ipinaglalaban silang paniniwala. Dahil ako ang humihiling sa iyo. May lakas talaga ng loob si Xavier na subukin ang pasensya ni Ashton ng husto. Pinipigilan lamang ni Ashton ang kanyang sarili dahil ayaw niyang masira ang ilang taon nilang pagkakaibigan dahil lamang sa kanyang galit. Hoy, asawa mo siya. Ikaw ang sumusunod sa gusto niya, hindi ako, prangkang sagot ni Xavier. Tumahimik ka, Xavier. Bukas, humingi ka ng tawad sa kanya at ayusin ninyo ang problema ninyong dalawa. Malinaw ang utos ni Ashton. Wala nang ibang pagpipilian si Xavier Williams. Sige, para sa iyo, hihingi ako ng tawad sa kanya. Magaling. May nalaman ka na ba tungkol sa kaso? Wala pa. Kung ano man ang impormasyong ibinigay ni Natalia, iyon ang pinagtatrabahuhan ng pangkat ko. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kaming natutuklasang makabuluhang pag-unlad. Nang makauwi si Ashton, nadatnan niyang magulo ang buong bahay. Nakaupo si Natalia sa sopa habang matalim na nakatingin sa kusinang katabi nito, halatang galit na galit. Nang pumuwesto si Ashton sa pagitan ni Natalia at ng kusina, agad itong tumayo at mabilis na lumapit sa kanya. Ano ang lahat ng ito? Sigaw ni Natalia habang itinuturo ang kusina. Kusina! Sabi ni Ashton habang gumagawa ng hindi maipintang mukha. Pero mahal, parang sinalanta naman ito ng bagyo. Paano nangyari ito? Tanong niya. Nagluluto ako ng pagkain para sa iyo. Hindi pa man niya natatapos ang kanyang sasabihin ay agad siyang pinutol ni Ashton. Para sa akin, hindi agad napaniwalaan ni Ashton ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit nang tumango si Natalia, saka lamang niya napagtanto na totoo nga ang narinig niya. Ang puso niya sa dibdib ay tila gustong kumawala sa sobrang saya at yakapin ng mahigpit si Natalia. Kung ganoon, bakit naman nagkaganito? Tanong niya, litong-lito habang nakatingin sa magulong kusina. Hindi ko alam kung sinong baliw na lalaki o babae ang taong iyon. Ang sabi niya, kusina niya raw iyon at hindi niya ako hahayaang hawakan ang kahit ano roon. Nauwi sa pagtatalo ang lahat hanggang sa magulo at masira ang kusina, paliwanag ni Natalia habang buong galit na nakatingin sa kusina. Pumasok si Ashton sa kusina at nakita roon si Lotus, ang punong kusinero at tagapagluto sa kanilang bahay, na nakasimangot habang pinagmamasdan ang kalat. Napakababae ni Lotus sa kilos at pananalita. Noong bata pa siya, inakala ng kanyang mga magulang na magiging mang-aawit ang kanilang anak, ngunit iba ang naging takbo ng kanyang buhay. Bilang isang lalaki, mas pinili niyang mamuhay bilang isang babae at malayang ipakita kung sino talaga siya. Nakilala niya si Austin noong mga panahong nagsasanay siya para maging mahusay na punong kusinero. Nagtrabaho siya sa hotel nito ng ilang buwan. Nang maglaon, nang mga ilangan si Ashton ng tagapagluto para sa kanyang bahay, inilipat si Lotus sa kanyang tahanan. Kasalukuyang nagbabakasyon si Lotus at wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari sa bahay. Higit sa lahat, ayaw na ayaw niyang may ibang taong pumapasok o humahawak sa kanyang kusina. Nang magtama ang mga mata nila ni Ashton, agad na lumapit si Lotus at nagsimulang magreklamo tungkol sa isang tusong babae na sumira sa kanyang kusina. Lotus, pakinggan mo muna ako. Pilit na sabi ni Ashton. Ngunit hindi pa man niya natatapos ang sasabihin ay pinutol na siya ni Lotus. Sinira ng babaeng iyon ang kusina ko. Malakas na daing ni Lotus sa kanyang napakababaeng tinig. Halos sumakit ang ulo ni Ashton sa inis. Maya-maya, pumasok si Natalia sa kusina at agad na pumagitna sa pagitan ni Lotus at Ashton. Lumayo ka, bulaklak! Sigaw niya na parang leong nagagalit. Ngunit hindi rin nagpaawat si Lotus. Lotus ang pangalan ko, ikaw na tusong bubuyog. Sigaw niya pabalik. Lumayas ka! Sigaw ni Lotus. Tuluyan nang naubos ang pasensya ni Natalia. Bahay ito ng asawa ko. Ikaw ang umalis? Galit na sigaw niya.
Napanganga si Lotus sa narinig. Samantala, kapwa nagulat sina Ashton at Lotus sa sinabi ni Natalia. Hindi makapaniwala si Lotus na nagpakasa si Ashton sa isang babaeng, sa unang tingin pa lamang niya, ay tila napakatuso at palaban. Sa loob-loob niya, naaawa siya kay Ashton at iniisip kung paano nito kinakaya ang ugali ng kanyang asawa. Ngunit si Ashton, para siyang nasa ulap sa sobrang saya. Tinawag siya ni Natalia na asawa niya. Unti-unti na siyang nasasanay kay Ashton. Unti-unti na rin itong nagiging bahagi ng kanyang buhay. At habang lumalaki ang pag-asa sa puso ni Ashton, lalo siyang nagiging determinado. Balang araw, magiging tunay na kanya rin si Natalia. Kailangan lamang niyang maniwala at maghintay. Isang linggo ang lumipas. Unti-unti nang nasasanay si Natalia sa mga pagtatanong ni Xavier. Buong panahong ginugol nila sa kolehiyo ay madalas silang magkasama. Noong una, ayaw man lang niyang tumingin sa mukha nito, ngunit kalaunan ay ipinaunawa sa kanya ni Xavier ang lahat. Tungkulin lamang nitong tanungin ang lahat ng taong may kaugnayan kay Nicholas. Hindi naman talaga siya inaakusahan nito. Nagtatanong lamang si Xavier ng mga makatuwirang bagay na makatutulong sa investigasyon. Gusto rin ni Natalia na mahuli at mapanagot sa batas ang mga pumatay kay Nicholas sa lalong madaling panahon. Kaya naman buong loob niyang tinanggap ang pakikipagtulungan sa proseso ng pagtatanong. Sa loob ng isang linggo, unti-unti ring nagbago ang relasyon ni Natalia at Xavier. Mula sa pagiging magkaaway, natuto silang magkaintindihan at kahit papaano ay naging magkaibigan. Ngunit ngayong Lunes ng umaga, ayaw na ayaw ni Natalia na pumasok sa kolehiyo. Ang gusto lamang niya ay manatili sa kanyang silid, magbasa ng mga nobela at magpahinga. Habang naghahanap siya ng librong babasahin sa estante, napansin niyang halos puro aklat tungkol sa negosyo, ekonomiya, at iba pang bagay na may kaugnayan sa pamamahala ng kumpanya ang mga libro ni Ashton. Napaisip siya. Gusto sana niyang maghanda ng tanghalian para sa kanilang dalawa, ngunit mula nang bumalik si Lotus sa kusina, palagi silang nagtatalo roon na para bang mga batang nag-aagawan sa laruan. Bagamat hindi niya gusto ang pagiging mapag-angking ni Lotus sa kusina ng bahay ng kanyang asawa, hindi niya maikakaila na napakasarap magluto ng lalaki. Hindi kayang ipaliwanag ng mga salita kung gaano kasarap ang mga pagkaing niluluto nito. Noong unang beses niyang natikman ang luto ni Lotus, hindi niya napigilang mapapikit sa sarap. Hindi rin niya napigilang kumuha pa ng pagkain kahit napansin niyang nakangiting parang nanalo sa isang laban si Lotus habang pinagmamasdan siya. Nakakainis man ang ugali nito, talagang mahusay itong magluto. Pero sa huli, si Lotus ay kusinero lamang. At siya ang asawa ni Ashton. Hindi niya kailangang makipag-agawan sa isang kusinero para lamang makapagluto para sa kanyang sariling asawa. Napabuntong hininga si Natalia bago kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Ashton. Ngunit hindi nito sinagot ang tawag. Muling tumawag si Natalia, ngunit wala pa rin. Dahil sa inis, naisip niyang siya na mismo ang pumunta sa opisina ni Ashton. Maaari rin silang mananghalian sa isang magarang restaurant na malapit doon. Kung tutuusin, gusto rin niyang makita ang kanyang asawa. At gusto niya itong sorpresahin. Mabilis siyang nagpalit ng damit at nagsuot ng isang elegante at kapansin-pansing pulang damit na may itim na detalye. Maingat niyang inayos ang kanyang sarili bago muling humarap sa salamin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ni Ashton kapag bigla siyang nagpakita sa opisina nito. Pero isang bagay ang sigurado. Gusto niyang sorpresahin ang kanyang asawa. At ngayon, malalaman niya kung ano ang mangyayari. Sa susunod na kabanata, sorpresang pupunta si Natalia sa opisina ni Ashton at hindi niya inaasahang may isang mahalagang eksenang masasaksihan pagdating niya roon. Samantala, maaaring mas mapalapit pa ang dalawa habang unti-unting nabubuo ang tiwala at damdaming pilit nilang itinatago sa isa't isa. Kaya abangan natin,